guys, you're in a nutshell with me, Ina. Sure, in a nutshell. Okay naman audio ka yata, no? Alright, nako guys. So, mabilisang biglaang episode ito with Attorney Lou, no? So, ito ang nangyari, guys. Ka-chat ko siya about this topic. I sent him immediately yung video na pag-uusapan ko in this episode. Siguro sa inis din niya dito sa video na ito. Bigla siyang sinabi niya, o sige, game siyang sumali kahit kaka-record lang namin ng ilang mga episode a while ago. But now he is back. And I guess may urgency na rin, no? Pag-usapan ito at i-dispute na naman ang mga kalokohang ito. O sige, papasok ko na muna si Attorney Lou. Attorney Lou, nagising ka bigla, no, nung sinend ko sa yung video na ito. Hindi naman kulo ng dugo, pero nakakapanggising, mas matindi pa sa kape. Okay guys, so nakita nyo na yung title, There is no such thing as a special visa for the upcoming FIFA World Cup. Okay, for those who might be unaware, gaganapin po kasi sa Canada ang next FIFA World Cup, and that is going to be from June 11 to July 19, 2026. So, International Men's Soccer Tournament co-hosted by Canada, Mexico, and the US. So, ang daming mga teams na nandito, iba't ibang bansa. There will be more than 100 matches, making it the largest World Cup ever. So, you can imagine the interest ng mga soccer fans. Siguro, yung iba talaga mag-iipon para lang makapunta dito sa Canada. But of course, it's not going to be as easy. You have to go through the usual application for a visa. Okay, kung kakailangan din nyo ng visa, or some will only require an ETA kung eligible kayo. Ano ba ang kinabubwisit namin ni Attorney Lou ngayon? Some people really don't waste any time, Let me show you this account. Naririnig ko yung mga ibon dyan sa background mo, Attorney Lou. Sorry. Okay. Ayan, minute niya. I-on na lang ni Attorney Lou pag siya ay magsasalita na. Tingnan niyo naman ito, guys. This is an Instagram account of somebody who apparently is based in Punjab, India. Nakasulat dito sa kanya, Indian. Oh, in Canada ba to? Tech guy, well-wishers of immigrants. Okay, nothing says that he is like an authorized immigration personnel. Ang kanyang latest video na meron ng mahigit 3,000 comments as of recording ng ating episode. Friends, I know that you don't even know this thing that in 2026, Canada is not going to reject anyone's visitor visa. If you, for your parents, your girlfriends, or your friends want to apply for a file, then 2026 is the best year because Canada is organizing the FIFA World Cup in 2026. And for that, Canada has set an eligibility. And yes, you absolutely do not need to buy tickets for the FIFA World Cup match. It is only a $100 application fee. You can apply for the file yourself. And if you want all the details, which documents will be required, then follow me and write visitor in the comments. I will send you all the details. See you in the next reel. Friends? I cannot. Ay nako. Tignan ko nga yung comment section. Ilang nag-comment ng visitor, no? Makikita ko ba dito? Oh, ang dami. Visitor. Wait, nako, hindi Ako din, nag-comment din ako dyan ng visitor, pero nilagay ka, visitor. Nakakainis, guys, no? Again, there is no such thing as a special visa, and sobrang kalokohan yung sinasabi niya na hindi daw magre-refuse ng visitor visa for those who will be basically attending the FIFA. Ano? Attorney Lou, nakakainis. How do you feel about this? Talagang every opportunity they see, some people grab it, and unfortunately, mukhang meron pa ring mga naloloko talaga kahit parang medyo napaka-basic at andaling i-dispute. Ba't kaya ganun? Yun nga. We're living in a very special time in history na, alam mo yun, lahat ng mga rumaraket para makaganansya ay may special platform at nagva-viral.
So again, ito po tayo at salamat po Ina sa pag-game, sa pag-record ng mabilisan na guys, this is fake, hindi po totoo ito. Pero meron po kasi siyang basehan eh. May nangyari po kasi dati nung siguro I think 3 years ago. Etong si Canada, they decided na we will to deal with the backlog of visitor visa applications, mass approvals. Super light touch yung mga files. Nangyari talaga to. Pero hindi po tayo ngayon ganun. Lahat po ng mga visitor visas siniscreen na po at hindi po basta-basta auto-approval yan. Dahil may FIFA, di ba? Anong kalokohan yan? Yun lang Sorry, masasabi Attorney ko. Lu, ha? Sorry, pero I don't even think he's the type of person who would be aware of the situation you were referring to na yung parang medyo maluwag na pag-approve several years ago. I don't think so. I will not give him that level of intelligence ba and knowledge. Correct. Kasi nakakaloka. Meron siyang pinost doon na parang screen grab which appears to be the official site of Canada talking about yung FIFA event. Nahanap ko yung site na yun ito po siya. Meron talagang special website. Mismo na nga yung pinakita niya. Ito po yan ha. Puntahan ninyo, official site po ito. Okay. For the FIFA World Cup 2026. What you need to enter. Nasa una pa nga lang There's no special FIFA World Cup 26 visa. You may either need the following, okay? A visitor visa or an ETA. Okay? For the case of people in the Philippines, guys, continuous, in-extend yung pag-grant ng ETA sa mga Philippine passport holders who may have these two things. Either a valid US visa, okay, or an expired Canadian visa na na-issue from the past 10 years, I believe. Basta an expired Canadian visa. Pag meron kayo po niyan, punta lang kayo sa website ng IRCC at mag-a-apply kayo ng tinatawag na ETA for a small fee, makukuha nyo yung approval niyan very quickly. In that sense, parang ang sabi ng iba, visa-free ang tawag nila dyan. Pero hindi ibig sabihin na porque Philippine passport holder ka, visa-free ka, hindi po ganun. Alright, anyway. So, tingnan nyo ano ba yan? A quick Google and you will get the right information straight from the government of Canada. I'll share with you something also, Attorney Luno. Actually, napuntahan ko tong video ng Instagram kasi nung nagbabrowse ako sa aking X account, parang nakita ko sa isang Indian consultant here in Canada who I know this consultant mukha namang mabait, legit. Nako-quote rin siya in news reports here, in interview ng mga news outfits here like Attorney Lu. Tignan nyo yung kanyang pinost. Talagang, masisense mo na frustrated din siya. Kasi nga, pag-iinitan na naman ang kanilang community dahil sa mga ganitong video. Sabi niya dito, unlicensed agents in India, especially Punjab, are promoting so-called FIFA visas, claiming Canadian visitor visas are being approved just by writing emotional letters about being a big football fan. May ganun pa palang sinasabi. There is no FIFA or special event visitor visa. Sabi niya, many if not most, kailangan pa rin ng visa. Lalo na galing daw sa India, okay? At sinabi dito, many visa applications pala ang sabi niya, are actually even being refused kung ang application ay galing sa India. So anyway, I believe it's 80% at this time. Exactly. Sabi dun sa last, don't fall for marketing gimmicks. Verify advice with licensed Canadian representatives. Tama si Attorney Lu. Ang refusal rate nga po ng visitor visa, which you will need to attend FIFA, in most cases, is like at 80% ang refusal rate sa India. So imagine, ano bang pinagsasabi nitong mamang ito sa Instagram kanina? Everything for the kita, Ina. Everything for the kita. Alam mo, tandaan lang natin, mga kababayan, basta if it's too good to be true, double check. It's probably not true. Or if it's too good to be true, maging mapanuri. Correct. Okay, guys. So, alam ko, yung mga kababayan natin,
Ang mga pinapanood naman siguro, fina-follow yung mga Filipino ring consultants or what. But who knows, some might end up in this guy's account, yung fans of soccer. Huwag kayong maniwala sa mga ganyan. At lalo na, I hope, hindi naman to sundin ng ilang mga malolokong tao from the Filipino community, no? Nakakaloka. Ano, meron ko pang idadagdag, Attorney Lou? Grabe, no? Ang bilis. Mabilis ang fake news, ano talaga, it spreads like wildfire kasi it clinches on emotions na fear, hate, anger, tsaka surprise. So, yung mga nananakot, yung mga nang-surprise, mas mabilis talaga mag-viral. Totoo ba to? 'Di ba? Parang ang yung ETA, 'di ba, kumalat nga daw na uy, visa-free na mga Filipinos to Canada. Parang, kami ni Ina, parang, tagal na niyan na. Parang 2 years na ata yan or 3 years. Naalala ko, nag-usap nga kami sa Omni News about that. Parang yun yung pinaka-largest scene reel sa Omni's history. Tapos sa amin din, sa firm namin, kasi ang daming ang nagtanong about it. So, kasi ang laking balita, maski sa Pilipinas, diba, na visa-free na nga daw. Pero yun nga, inulit ng isang parang tour agency, just to remind, yun daw naman yung point. Pero yung mga tao, parang, uy, visa-free na daw. Parang, uy, hindi naman siya fake news, pero umulit lang. So, sa online kasi guys, kailangan meron tayong lente na mapanuri talaga. Yun lang yung may dadagdag ko. Be very, very, hindi naman parang skeptical parate, pero dapat isiping mabuti kung ano yung nakikita natin online. Yeah, idagdag ko lang dun sa visa-free sa Philippines, no? It sort of left the impression kasi for many, kaya na-excite yung marami masyado, na parang, yun na yun, basta Philippine passport holder ka, automatic. Magkakaroon ka na ng parang document, makakapasok ka na ng Canada. It's not like that. It left that impression, yes, pero hindi meron ka pa ring eligibility requirements to be able to apply for what is that ETA kung tawagin. Pati nga tito ko sa US, tinanong ako, yun nga rin, uy, libre na, na pala, visa-free na pala. Sabi ko, oh my God, pati sa loob ng pamilya, kailangan i-explain ko na fake news siya. Or hindi naman fake news na recycled news, ganito. Parang luma na to. And syempre, explain mo mabuti. Yun, talagang, lang talaga, may requirements, sabi ni Ina, hindi nga ito automatic. Correct. 2023 pa yan nag-umpisa, in-extend lang ulit. Kasi nung in-announce ng 2023, sabi, okay, we will, in effect yan for like 2 years. So, and hindi naman siya pilot, Ina, continuing program siya. Nakasulat na siya sa regulations. Kailangan palitan yung regulations para matanggal. So, ang hope ko dito is, Filipinos keep behaving pagdating sa kanilang status sa Canada. Kasi ito kasing yung greenant sa atin ng Canada na pwede tayong pumunta without a visa in certain circumstances, depende din ito sa compliance rates ng country of nationality. So, na-deem nila na ang Filipinos hindi troublemakers pagdating sa visa status, which is good. Yan, maganda yan kasi para ma-convince din natin ng bansang kagaya ng mga Australia or whatever have you na kapantay ng Canada, na bigyan tayo ng access na kagaya na may hurdles pa rin, pero mas madali, di ba? Yeah. Diba may time no na hindi ka basta-basta makaka-apply ng visa for Japan. Ngayon parang pwede na ata, parang nakakuha ka na ng multiple. So, sana mapatuloy pa rin natin to through good behavior. Alright. Okay guys, so kung kayo ay interesado rin mag-attend ng FIFA dito sa Canada, I think Toronto mainly ba yan? You will still need a visitor visa or an ETA. You can apply for one if eligible ka. Okay? Ang advice ko lang advice ko lang dyan para mabilis lang. Apply ka agad. Sabihin natin na June pa yan. Ngayon pa lang, mga January, February, March, apply na kayo kasi syempre kapag nagdagsaan yung mga application, mas babagal yung processing times. Tapos siguraduhin ninyong kumpleto yung application ninyo. Ano ba usually hinahanap? Proof of employment, proof of financial and family and establishment. Yung ties ninyo. Kasi push-pull ties yan. Pakita nyo na ibabalikan kayo sa Pilipinas or kung saan man kayo nakatira para ma-convince yung officer na ito nga, na babalik kayo. Yung mga kababayan naman natin ng mga nasa Middle East, yung visa ninyo ipaprocess either sa Riyadh, sa Saudi, or sa Abu Dhabi, sa UAE. Yung UAE po, napaka-busy visa office po niyan. Kaya as soon as you can,
file. Yan. Okay. Do you have, last na to, Attorney Lou, no? Kasi yung sa India nga sinasabi yung visitor visa refusal rate applications from India parang umaabot ng more than 70, almost 80%. Do you have any idea anong refusal rate for the Philippines? Or kailangan ba natin mag-request niyan officially sa atin? Magre-request ako ng mas bago, pero last time I checked was like 2 years ago na nasa 60 to 70% ang approval natin. Approval. Sa All right. Philippines. Okay. Approval, not refusal. Yung sinabi nating 80 kanina sa India is like refusal yun. Refusal Ganun rate. kataas. Pero kasi you have to look at it from the perspective na bahala na si Batman, submit, tapos ang daming nare-refuse, hindi naman kompleto. Tapos ang dami ding mga non-authorized representatives na kung ano-ano yung sinasubmit. Di ba? Nakulang-kulang. Emotional letters nga daw, di ba? Parang, ano yun? Kailan naging factor ng emotion? Parang, ano yan? Anong invento Ay, yan, nako, di ba? Baka sabihin nila, I am the biggest fan of this soccer guy who happens to be, Yeah. who will be in Canada. Baka ganun yung isulat na Get in line. Everyone else is like a fan of football. So parang, ano yan? Oo Paano ka nga. naging special? Ay, Diba? nako. Okay. O, yun lang guys. Maikling episode lang ito. Thank you so much, Attorney Lou. Again, reminder, verify everything you see on social media. We'll end this episode here. Bye!